Isang pinagpalang linggo sa bawat isa at minsan pa, panibagong araw na tayo pong lahat ay dapat nagpapasalamat sa Panginoon. In the book of Psalms, the Bible says that, "Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, and His mercy endures forever." At maging sabi ni Pablo doon sa unang Tesalonica, ang sabi niya, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning us." Meaning to say, in any situation that we are in right now, good or bad, we have all the reasons to rejoice and even to give God thanksgiving is because He will remain good to all of us. And today, once again, ay nais ko pong i-welcome ang ating pong mga members sa ating pong church dito po sa Faith Center Tagaytay at sa lahat ng mga Faith Center churches sa buong kapulungan. And of course, ang ating po mga Facebook friends and our live stream followers, and I know that you are waiting for this moment to watch and listen to the message of the gospel of our Lord Jesus Christ, the gospel of grace. And once again, ay nais ko pong ipagpatuloy ang ating pong pag-aaral at pagtuturo patungkol po sa tinatawag na the new covenant of grace, na kung saan ito po ay ating napag-iwanan bago po dumating itong tinatawag nating Father's Day. And so ngayon ay sisimulan po natin uli. It's because it is the will of God for each one of us to grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. In 2 Peter chapter 3 in verse 17. Dito po sa verse 17, New King James Version, at ang sabi rito, "You therefore, beloved, since you know this beforehand, beware lest you also fall from your own steadfastness, being led away with error of the wicked, but grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen." If you have knowledge about what grace is all about, and who Jesus Christ is to you, and everything that He has done at the cross of Calvary intended for you and me, then it is impossible for us to fall from our steadfastness of our faith in the Lord Jesus Christ and what He has done for us at the cross of Calvary, for us to fall into error. Imposible na po yun, di ba? And so, nung nakaraan ay atin pong napag-aralan about the meaning of grace is because napakahalaga na ito'y balik-balikan. Grace simply means it is the unearned, the unmerited, undeserved, effortless favor of God to sinful humanity. So wala po tayong effort na maikukontribute kasi ito po ay unearned. Anumang bagay na mayroon ka ngayon na nanggaling sa ating Panginoong Hesus ay hindi mo yan pinagpawisan. It's purely the result of what Jesus Christ has sacrificed and fulfilled and finished at the cross of Calvary. It is God's unconditional love towards us, who don't deserve to receive all those things. And that is what we call grace. And we are under the New Testament of grace, and we are no longer under the old covenant of the law. So alam nating lahat that under the old covenant law, lahat ng pagpapala na tatanggapin ng tao, kinakailangan na mapasahan niya ang kondisyon sapagkat Old Testament law is conditional. Kaya kadalasan ang mga nauunang salita under the law given to Moses ay palaging nasa salitang you or if you. Kagaya halimbawa, sa Exodus chapter 23 in verse 22 nakalagay doon, "But if you indeed obey the voice and do all that I speak, then blessing will follow." Deuteronomy chapter 4 in verse 29, ang sabi roon, kabahagi, "If you seek Him with all your heart and with all your soul, then blessings will follow." Leviticus chapter 26 in verse 3, "If you walk in my statutes and keep my commandments and perform them, then blessings will follow."
Deuteronomy chapter 28 in verse 1. Now it shall come to pass, if you diligently obey all the commandments of God, then blessings will follow. Leviticus chapter 2 in verse 4, if you bring as an offering a grain, then blessing will follow. So palaging mayroong kondisyon at mayroong tinatawag na effort or obedience or tinatawag na good works na gagawin ng tao bago pa sila pagpalain ng ating Panginoon. But under the law of grace, all those requirements needed by man to really offer, or the demands of the law wherein it demands obedience, all the requirements that is provided wherein man should provide, right? Jesus Christ Himself fulfilled them all. 613 laws all in all na hindi naman kayang matupad ng tao dahil sa kanyang kahinaan at lalo tigit, of course, nung hindi pa si Jesus Christ nagbigay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo at nagbuwis ng dugo, lahat ng tao is under the so-called sinful nature because of the original sin committed by our forefather, Adam and Eve. So, sabi nga ng ating Panginoon, I did not come to destroy the law. Nananatili yung batas nung pagdating ng ating Panginoon. Sabi niya, I did not come to destroy the law and or the prophets, sabi niya. I did not come to destroy it, but to fulfill. So, hindi po niya ito binaliwala, kundi ito ay kanyang binigyan ng sakatuparan, hindi para sa kanyang sarili. Ito ay para sa ating lahat na hindi makakatupad. Hindi po yung nakakatupad hindi makakatupad doon sa alituntunin ng banal at matuwid na batas ng Diyos. Kaya si Jesus Christ na ang nagkatawang tao upang siya na ang tumupad ng lahat ng utos o batas na ibinigay kay Moises. Ngayon mga kapatid, ang sabi ng Biblia, because of what Jesus Christ has done at the cross of Calvary, in Romans chapter 10 in verse 4, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone who believes. So ang habol dito ng ating Panginoon, kung bakit inalay niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang para bayaran ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugong ibinuwis at kamatayan doon sa krus, kundi upang maibigay niya ang hinihingi ng Ama sa mga tao na hindi niya kayang i-offer. Hindi niya kayang ibigay, even by the obedience of the law. That is why Jesus Christ offered His very own righteousness. And Jesus Christ is the one, He was the one who completed the full obedience of the law so that He could offer His very own life together with His righteousness. Kaya ito ay pasubali na ni Jesus Christ na teaching doon sa Matthew chapter 6 in verse 33. But seek first the kingdom of God. In a kingdom there is a king. And the king in that kingdom is Jesus Christ. And His righteousness. Not our righteousness, but His righteousness. Then all of those things promised by God in the Old Testament, could be added unto us. So wala pong pagmamalaki. In fact, what Jesus Christ has done at the cross of Calvary made our life complete, lacking nothing. Colossians chapter 2 in verse 10, and you are complete in Him, in Christ, who is the head of all principality and power. Naging kompleto po tayo. Wala na tayong idadagdag. Isa na lamang po, ang tayo po ay manampalataya. Doon sa 100% obedience of Jesus Christ, what He has done, and of course to Jesus Christ Himself. Wala po tayong maipagmamalaki. Okay? Kaya nga, ang sabi ni Pablo, Romans chapter 3, 27 to 28, where is boasting then? Asaan daw ang ating may pagmamalaki? Ang sabi niya, it is excluded. No? By what law of works? Anong klaseng batas?
Saang batas matatagpuan? Sabi niya, sa batas ba ng gawa? Sabi niya, hindi. No. But by the law of faith. Therefore, we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. Alam ko na ang bawat isa ay gustong lumago sa tinatawag na kaalaman sa biyaya ng Diyos. You would like to grow in grace. It's because grace is what God has provided in the person of Jesus Christ. And we are no longer under the dispensation of the law. We are already under the dispensation of grace. At gusto mong lumago sa pananampalataya, pero minsan ikaw ay nalilito. Kaya pumapasok ka tuloy doon sa isang buhay na as if ikaw ay asa ilalim pa rin ng batas. To the point na ikaw ay nalilito. No po? Dahil ito ang dahilan. Alam ko kung ano ang dahilan. It is because most of the teaching of Jesus Christ, no, during His earthly ministry, ay maraming mga kondisyon na sinasabi ang ating Panginoon bago mo ma-enjoy ang pagpapala ng Diyos. Na parang lumalabas, na parang inuutos ng ating Panginoon ang kautusan na samantalang tayo po'y asa ilalim na ng tinatawag na grace dispensation. At gusto mong tuparin ang lahat ng ito. Pero dapat mong unawain, mga kapatid, no? Dapat mong unawain kung bakit sinabi ng Panginoon ang marami sa kanyang katuruan na mababasa natin sa 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Una sa lahat, tanungin mo ang sarili mo, kanino ba niya sinabi ang mga katuruan na yon? Sinabi niya ang mga katuruan na yon sa mga tao who were under the law. Hindi lahat ng sinasabi ni Jesus Christ sa kanyang katuruan ay naka-address sa iyo at naka-address sa akin. Kadalasan ang kanyang katuruan ay in-address niya sa mga Hudyo na naasa ilalim ng batas ni Moises. Dahil si Jesus Christ ay nabuhay under the law. And the people who were with Him, and even those scribes and Pharisees, all of them were under the law. And even the people He was able to reach out were people under the law. Tingnan natin ang sinabi ni Pablo about Jesus. Galatians chapter 4 in verse 4 to 5. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Remember, ipinanganak si Jesus hindi under the dispensation of grace. Born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. So, ibig sabihin, si Jesus Christ ay naipanganak, nabuhay, at kadalasan ang kanyang katuruan na kung saan bago pa siya mabayubay sa krus, mga kapatid, ay asa ilalim ng katuruan ng batas. Okay? At ang mga kausap niya ay mga Hudyo. Kung hindi naman Hudyo ang kanyang kausap, pansinin niyo ang kanyang mga katuruan. Sila ay binayaan ng Panginoon hindi sa ilalim ng batas, kundi ayon sa biyaya, habag at pag-ibig na mayroon siya at yun ang kanyang naturalesa, na siyang naturalesa ng Diyos. Mahabagin, maawain, may pag-ibig sapagkat siya mismo ay pag-ibig. Ngayon, pag ang kausap ng ating Panginoon are people under the law, ang kanyang katuruan were under the law. Especially yung mga taong talagang ang ipinagmamalaki ay yung kanilang mabubuting gawa at pagsunod sa batas. Ito yung tinatawag ng ating Panginoon na mga self-righteous people, na kung saan walang ipinagmamalaki kundi ang kanilang sarili at mabubuting gawa na kanilang ginawa, at ito ang kanilang kapital na iniisip na kung saan ito ang dahilan kung bakit dapat silang pagpalain ng Diyos. Kaya kadalasan sa mga tao na mga self-righteous people, ang tawag dyan ng Panginoon ay mga palalo. Mga taong nagmamayabang at ayaw tingnan ang magagawa, ginawa, magagawa at gagawin pa ng Diyos. Okay? So,
Pero sa mga tao who lived under grace, especially sinners, ay talagang ang pangungusap niya ay patungkol sa habag, patungkol sa pag-ibig, patungkol sa biyaya na mayroon siya sapagkat siya mismo ang biyaya ng Diyos na bumaba at nagkatawang tao. So, tingnan natin ang ilang mga katuruan ng ating Panginoon na magugulat kayo, teaching under the law because He lived, born under the law, lived under the law, and even obeyed the whole law given by God to Moses for the Jews. Tingnan lang po natin ito, ano? Kagaya halimbawa, Mark chapter 10. Mark chapter 10, in verse 1. Then Jesus arose from there and came to the region of Judea by the other side of Jordan, and multitudes gathered to him again, and as he was accustomed, he taught them again. The Pharisees came and asked him, "Is it lawful for a man to divorce his wife?" Testing him, and he answered and said to them, "What did Moses command you?" So kung ang mga kausap niya ay mga taong influensyado ng batas at namumuhay sa ilalim ng batas, at ang mga tanong ay patungkol sa batas, ano po ang sagot ng Panginoon? Sasagutin sila ng Panginoon, sinasagot sila ng Panginoon under the law. Batas ang kanyang ibinabalik. Kaya ang tanong sa kanya, ang kanyang sagot ay ganito, "What did Moses command you?" Ano ba ang sinasabi ni Moises? Binabalik niya ang tanong sa kanilang sagot, o binabalik niya ang tanong sa kanilang tanong. At ang kanyang tanong ay patungkol din sa batas ni Moises. Ano ba ang inyong pagkaalam patungkol sa batas ni Moises? Matthew chapter 23 in verse 1 to 3. Then Jesus spoke to the multitude, to his disciples, and to his disciples, halo ito, disciples and multitude, the Jews, saying, "The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Therefore, whatever they tell you to observe, that observe and do, but do not do according to their works, for they say and do not do." Sabi ng Panginoon sa mga disipulo ay ganito, ang mga eskriba at mga parisiyo, ang mga yan ay nakaupo yan sa upuan ni Moises. Anong ibig sabihin nun? Sila'y nakaupo under the teaching of the law of Moses. At dahil ito ay batas na ibinigay ng Diyos kay Moises para sa mga Hudyo, ang sabi niya sa mga disipulo, kinakailangan ninyo itong gawin. At huwag niyong tutularan ang mga eskriba at pariseo sapagkat nagsasalita sila patungkol sa batas, pero hindi naman nila ginagawa. Bakit hindi nila ginagawa? Gusto nilang gawin, pero hindi nila magawa. Okay? Another teaching of Jesus Christ. John chapter 7, in verse 16 to 19. Jesus answered them and said, "My doctrine is not mine, but His who sent me. If anyone wills to do His will, he shall know concerning the doctrine, whether it is from God or whether I speak on my own authority. He who speaks from himself seeks his own glory, but he who seeks the glory of the one who sent him is true, and no unrighteousness is in him. Did not Moses give you the law? Yet none of you keeps the law. Why do you seek to kill me?" Ito ang challenge ng ating Panginoon sa mga Hudyo, lalo tigit sa mga eskriba at mga pariseo na talagang nagpaka-eksperto sa batas, nagtuturo patungkol sa batas, pero hindi naman nila na isasagawa sapagkat ang katotohanan, wala pong tao na makakagawa 100% ng pagsunod sa batas. Hindi bababa si Jesus Christ patungkol sa batas na kinakailangang sundin niya. Kung ang tao, na kanyang bababaan ay nagagawa palang sundin ang batas. Pero hindi nga talaga magawa. Dahil nga po sa tinatawag na sinful nature of man,
who has no ability to fulfill the righteous and holy law of God. Okay? Kaya sabi niya, bakit ganon? Hindi ba nagbigay ng batas si Moses, pero bakit hindi nyo naman naisasagawa? Bakit hindi nyo nasusunod? Ito'y challenge sa kanila. Matthew chapter 6, in verse 14 to 15. Marami po tayong scriptures na babasahin. Anong sabi rito? Isa sa katuruan ng Panginoon under the law. Ito po ay kasama doon sa Sermon on the Mount. At ang sabi dito ng Panginoon ay ganito, For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Ito po ay katuruan ni Jesus Christ under the law na ang sabi niya, kung kayo ay magpapatawad sa mga tao sa kanilang pagkakasala sa inyo, ano ang blessing pagkatapos nilang sumunod? Patatawarin din kayo ng inyong Ama na sa langit. Ngunit, kung hindi kayo magpapatawad sa kanilang mga kasalanang nagawa sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng Ama sa inyong mga kasalanan. So, ibig sabihin, magagawa kaya ito ng tao? Ikaw. Lahat ba ng tao na nagkamali sa iyo, lahat ba'y nabanggit mo? Na sila'y pinatawad mo na? O marahil nabanggit mo lang, pero sa isip mo, sa damdamin mo, hindi mo pa rin sila napapatawad? Mga kapatid, wala pong taong totoong nagpatawad na sa lahat ng mga taong nagkasala sa kanila. Dahil hanggang ngayon, ikaw naaalala mo pa rin yung mga taong nagkamali sa iyo at masama pa rin kahit papano, katiting na sama ng loob ay mayroon pa rin. Ibig sabihin, ang batas na ito ayon sa katuruan ng ating Panginoon ay walang tao pang nakakaganap. Maliban lamang nung ang Panginoon ay nag-release ng kanyang kapatawaran, lalo tigit sa mga nanampalataya sa kanya. Sila ang totoong taong mayroong kakayanan na magpatawad. Binayayaan muna tayo ng Panginoon ng kanyang kapatawaran, ng kanyang pag-ibig. Kung walang kapatawaran at pag-ibig na biyaya ng ating Panginoon sa atin, imposible na ang tao ay makapagpatawad. Mga kapatid, kaya nga dapat hindi yung ating pagpapatawad sa tao ang ating ipagmalaki, kundi ang dapat nating tingnan ay yung pagpapatawad ng ating Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo, na siyang nagbigay sa atin ang kakayanan na tingnan din ang kapakanan ng ibang tao na kung paano tayong pinatawad, matuto rin tayong magpatawad sa iba. Matthew. Okay, makikita natin pala yun sa Ephesians chapter 4 in verse 31 to 32. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. Ito'y instruction sa mga pinatawad na at mga mananampalataya na ni Kristo. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another even as God in Christ Jesus forgave you. Kung paano daw tayo pinatawad ng ating Panginoon. Alam ko kung ikaw ay mananampalataya, pinatawad ka na. No? Pinatawad ka hindi dahil sa nagpatawad ka ng iba, kundi pinatawad ka na muna. At ngayon ay kaya mo nang magpatawad sa iba. Kaya sabi niya, kung papanong kayo ay pinatawad na sa pamamagitan ni Kristo Jesus, pwede ba magpatawaran kayo? Nauna muna ang biyaya bago ikaw ay makagawa ng mabubuting bagay kagaya ng pagpapatawad, hindi para patawarin. Pinatawad ka na muna. Mayroon ka na munang kapatawaran. Matthew chapter 5, another teaching ni Jesus Christ under the law. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven.
For I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of God. Sino itong mga Pariseo na ito? They are teachers of the law. Sa kanilang kapanahunan, ang tawag sa kanila ay good men. At alam nating lahat ang katuruan patungkol sa biyaya ng ating Panginoon, anumang mabubuting bagay sa harapan ng Diyos, still is not enough. Kapos pa rin. Because all of us, without the grace of God, we fall short of the glory of God. Palagi tayong kapos. Hindi manggagaling sa atin, mga kapatid, ang kapunuan. Maliban lamang na ang Diyos ay gumawa ng paraan sa ganang kanyang pag-ibig at biyaya, at ito'y nagawa na ng ating Panginoon Jesucristo, na dapat nating ipagmalaki. Kung kagaya ng mga Pariseo, they were good men, but their goodness were not really good enough. Okay? Nananalangin sila ng mahaba, they pray and fast. Sila'y nagbabiyahe ng napakalayong lugar just to win a soul. Okay? Pero sa harapan ng Diyos, their self-righteousness are still short of the standard of God's glory. Okay? At sila ay hindi rin makakapasok sa kaharian ng Diyos sapagkat ang nakakapasok lamang sa kaharian ng Diyos ay hindi yung kabutihan ng tao at kanyang mabubuting gawa, kundi yung nanampalataya sa kabutihan ng Diyos na matatagpuan kay Kristo Jesus lamang. Matthew chapter 5, balikan ko yung sinabi niya, kung hindi raw natin malalagpasan yung righteousness na mayroon ang mga Pariseo, hindi daw tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Anong ibig sabihin dito ng Panginoon? Imposible na malagpasan natin yung self-righteousness ng mga escriba at mga Pariseo. Grabe sila kaseryoso. At mamaya, magtatanong ako, bakit ganito ang teaching ni Jesus Christ? Ano ang kanyang gustong iparating? Ano ang kanyang gustong ipaunawa sa mga tao? At ano ang kanyang gustong ipaunawa sa atin na ngayon ay nag-aaral patungkol sa katuruan ni Jesus Christ under the law? Matthew chapter 5:21. At ang sabi roon, you have heard that it was said to those of old, you shall not murder. Whoever murders will be in danger of the judgment. Nakalagay ito sa Ten Commandments. You shall not murder. No? You shall not kill. 22. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother, Raka, or ito po'y mura, no? Ito po ay pagsiswear laban sa tao, shall be in danger of the council. But whoever says you fool, mura pa rin yun, shall be in danger of hellfire. Biro mo yan, maggalit ka lang. Sabi sa Bible, thou shall not kill, or thou shall not murder. Pero ito ay lalo pang itinaas ni Jesus Christ ang ibig sabihin ng antas ng standard ng kabanalan ng batas ng Diyos. Yung magkaroon ka lang ng galit sa kapwa na minsan ay walang dahilan. Tininan ka lang ng konti, nagalit ka, you have already committed murder. Ay sinong makakapasa patungkol sa batas na napakabigat? Na wala nga ni isa sa kapanahunan ng ating Panginoon. Maging hanggang sa ngayon, kung ikaw ay nabubuhay sa ilalim ng batas, wala pang nakakatupad ng tinatawag na 100% obedience. And that is the requirement and the demand of the law that no one can fulfill, including me and including you. Matthew chapter 5 in verse 27, sabi ni Jesus Christ, you have heard that it was said to those of old, you shall not commit adultery. But I say to you, whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you. For it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell.
And if your right hand causes you to sin, cut it off and cast it from you. For it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. Ano ang sinasabi ni Jesus Christ under the law? Kung narinig nyo ang patungkol sa batas ni Moises na ang sabi niya, huwag kayong manghalunyang. Sabi niya ganon. Pero sinasabi ko sa inyo, ipinapaliwanag niya ang tinatawag na kapangyarihan. No, ang kamandag, ang pinakaibig sabihin ng batas. Nang sabi niya, sinasabi ko sa inyo, kung ikaw ay nakatingin sa isang babae na ikaw ay mayroong pagnanasa, you have already committed adultery. Ang aking tanong, may nakapasa ba sa kanyang kapanahunan, sa panahon ni Jesus? Mayroon bang makakapasa ngayon? Ang sagot, wala. Alam mo yun? Alam ko yun. Okay? At pagkatapos ang sabi niya, kung sakali man, kung sakali man ang isa sa iyong mata, yung kanang mata mo ay magkasala, siguro pinikit mo ang isang mata, nagkasala, tumingin ka ng may kalaswaan. Sabi niya, ukitin mo ito kaysa ang buong katawan mo ay maibubulid sa impyerno. Kung ang iniisip mo ay dapat sundin ang batas at katuruan ni Jesus Christ, then my friend, sige, gawin mo ito para makontento ka. Right? Pag alam mo na nagkasala yung kanang mata mo, ukitin mo, tutulungan pa kita. Pero ano ang garantiya na sa natitira mong mata, kaliwa ang natira, ay hindi ka uli magkakasala? Walang garantiya. At pagkatapos ang sabi niya, yung kamay mo na kanan, pag nagkasala, putulin mo. Kaysa ang buong katawan mo ay mabubuli daw sa impyerno. Ang tanong, anong garantiya sa natitira mong kamay na ito'y hindi na magkakasala? Ang ibig sabihin dito ni Jesus Christ, nais niyang makita ang dahilan kung bakit ang batas ay ibinigay. Okay? Tingnan po natin dito. Sa Romans chapter 3, in verse 19 to 20, sa International Version, bakit si Jesus Christ ay nangaral patungkol sa tinatawag na batas na ibinigay kay Moises? At lalo pa na niya itong inire-enforce. Parang kasi ang batas ayon kay tinatawag na Apostle Paul ay isang salamin na makikita ng tao ang kanyang dungis, ang kanyang pagiging makasalanan. Ang salamin na ito ay lalo pang lilinis ng Panginoon para makita ng tao yung kanyang abang kalalagayan sa harapan ng Diyos na wala siyang ibang maitutulong sa kanyang sarili. Romans chapter 3 in verse 19 to 20. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, so that every mouth may be silenced, and the whole world held accountable to God. Therefore, verse 20, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law, rather, through the law, we become conscious of our sin. Yun pala ang dahilan kung bakit ang batas ay ibinigay. Upang maging conscious ang tao na siya ay nagkakasala dahil siya ay isang makasalanan, pero hindi ito ibinigay para ang tao ay mapawalang sala. Ang pinaka-purpose ay upang malaman ng tao na siya ay nagkakasala dahil siya ay isang makasalanan, na hindi niya kayang tuparin ang batas na banal sapagkat sa totoo lamang, binigay ang batas hindi para ang tao ay mapawalang sala. The purpose of the law is to create consciousness in the mind, in the heart of humanity that he is sinning and because he is sinful in nature. He is a sinner. Okay? So, ano pa ang purpose ng batas? Galatians chapter 3 in verse 23 to 25. Galatians chapter 3, 23 to 25. But before faith came, we were kept under guard by the law,
kept for the faith which could afterward be revealed. Which would afterward be revealed. Therefore, the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith. But after faith has come, we are no longer under a tutor. So maliwanag dito ang sabi ni Pablo, ibinigay daw ang batas bago pa dumating ang pananampalataya kay Kristo at sa kanyang ginawa sa krus, ibinigay ang batas upang tayo raw ay magabayan at mapaalalahanan, no? Patungkol sa ating kondisyon na tayo ay makasalanan at nagkakasala sa Diyos, at para maiwasan ito ay nagkakaroon ang tao ng awareness patungkol sa kanyang nagagawang kasalanan, kaya nakatingin sila sa Diyos. At ang sabi rito, ang batas daw ang siyang nagturo sa atin, hindi sa ating sarili patungkol sa mabubuting gawa. Ang batas ang nagturo sa atin patungo sa totoong tagapagligtas na magpapawalang sala sa atin, at ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, nang dahil sa iyong consciousness na ikaw ay makasalanan at ikaw ay maraming nagawang pagkakasala, at ikaw ngayon ay na-convict na lumapit kay Kristo at tinanggap mo siya bilang tagapagligtas, bilang iyong Panginoon, at ikaw ay tumanggap ng pagpapawalang sala or the so-called forgiveness, total forgiveness, you receive eternal life, you receive salvation, and everything and every blessing within the grace provided by Jesus Christ, then nagawa na ng batas ang kanyang papel, nadala ka na niya sa ating Panginoon Hesukristo. So, ibig sabihin, si Kristo na ngayon at sa Kanya dapat ang iyong tiwala. At doon sa Kanyang pagsunod, hindi sa iyong pagsunod, kundi doon sa total obedience of our Lord Jesus Christ. That is why the Bible says in Romans chapter 10 and verse 4, uulitin ko ulito, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone who believes. Christ is the end of the law. Hindi ikaw ang nag-fulfill ng batas dahil hindi mo naman kaya. It was Jesus Christ who fulfilled the 100% obedience to the law, so that your faith should no longer be on your own obedience, but on the obedience of Jesus Christ and Jesus Christ Himself. Romans 5:18-19, Therefore, as through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. Even so, through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. For as by one man's disobedience, referring to the disobedience and sin of Adam, many were made sinners, so also by one man's obedience, the obedience of Jesus Christ who became man, many will be made righteous. So mga kapatid, it's not your obedience. It's not my obedience to the law. Kaya wag mo ipagmamalaki yung obedience mo at faithfulness mo, dahil paminsan-minsan pumapalpa ka. It should be the obedience of Jesus Christ and His faithfulness to the law and even to the Father. Doon dapat ang tiwala mo, hindi sa sarili at sa iyong ginawa at magagawa pa. Kung hindi, sa harapan ng Diyos, self-righteous ka at ikaw at ako ay lalabas na mayabang sa Kanya dahil ayaw nating pagkatiwalaan si Kristo at ang Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, yun ang dahilan kung bakit si Jesus Christ ay nag-preach patungkol sa batas, upang malaman ng mga tao na nakakarinig sa kanyang kapanahunan at sa ating nakakabasa ng kanyang mga teaching, napakahirap pala na sundin ang batas. Hindi pala natin kaya. At makukunbik tayo na makukunbik na tayo pala ay nagkakasala at tayo ay mga makasalanan. At dadalhin tayo ng batas patungo kay Kristo na siyang nagligtas sa atin at makakapagligtas hanggang sa ngayon. At yun ang dapat mangyari sa mga tao. Ang sila ay magkaroon ng tinatawag na tiwala sa ating Panginoong Hesukristo. No wonder why
Paul said in his word, in Romans chapter 1 in verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the only power of God unto salvation unto those who believe." It's because it's the gospel wherein the righteousness of God is revealed. It's not our righteousness, but it is the righteousness of God that is being revealed by grace, by the gospel. Because it is written, "The just shall live by faith." So mga kapatid, yun po ang kabuuan ng aking mensahe para sa inyo ngayong linggo. At ito'y susundan pa natin sa susunod na mga araw. Sapagkat nais ng Panginoon na hindi po tayo dumepende at magmayabang sa ating sarili, sa ating obedience, sa ating righteousness, sa ating magagandang ginawa. Mapapahiya po tayo sa harapan ng Diyos sapagkat si Jesus Christ ang totoong nag-provide ng obedience na tinanggap ng Ama, ng righteousness na tanggap ng Ama, dahil hindi siya nanggaling sa makasalanang lahi. Nanggaling siya sa pagka-Diyos, isang banal na Diyos na nagkatawang tao, hindi galing sa lahi at hindi tao ang may lalang, kundi banal na Espiritu Santo. Banal si Jesus. At ang kanyang may iaalay sa atin at may bibigay hanggang ngayon ay ang kanyang kabanalan at ang kanyang katwiran na kailangan po nating lahat. At ang lahat ng ito'y biyaya. Hindi mo babayaran, hindi mo ito pagpapaguran, ito'y tinatanggap libre sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Tiwala lamang kay Kristo at sa kanyang ginawa. At lahat ng bagay na pinangako ng Diyos ay mapapasayo. At yun ang dapat mong gawin. At gawin mo ito araw-araw upang sa ganon ay hindi ka bumagsak sa tinatawag na self-righteousness. At hindi ka babagsak, labas at labag sa tinatawag na kagandahang loob ng Diyos na tinatawag sa English na grace. Thank you so much, Jesus. Amen and amen. Glory to God.